Alright, good news to mga kapatid dahil ang Commodore J. Tariela at Congressman Marcoleta ay nagkamayan na. Mukhang nagkaunawaan na sila mga kapatid, no? Matapos ang kanilang bangayan ay syempre nauwi pa rin mga tol ito sa magandang pagwawakas. Dahil kailangan naman talaga mga kapatid ng ating bansa ang pagkakaisa, no? Dahil hindi tayo magkakalaban, tayo dapat ang magkakakampi. Ang kalaban natin mga kapatid yung bansa na pilit umaangkin, pilit umaagaw sa ating soberanya. So mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago yan mga kapatid, eto. Umaalma ngayon ng Pilipinas at maghahain tayo ng panibagong diplomatic protest, no, versus China dahil sa delikado nitong aksyon, no, sa ating eroplano mga kapatid. Kung naaalala ninyo, binigyan natin to ng reaction video kahapon na kung saan mga tol talagang umibabaw yung kanilang PLA helicopter sa BFAR airplane na kung saan mga kapatid ito ay isang napakadelikadong hakbang o napakadelikadong move, no, dahil posible itong magdulot mga kapatid ng aksidente at malalagay sa alanganin o sa panganib yung ating mga mga nasa otoridad mga tol, pati na rin yung mga sakay nilang media. Hindi ata nag-iisip ng maayos itong China no. So ito, panoorin natin tong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Maghahain ng diplomatic protest ng gobyerno ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng pagmaniobra ng helicopter nito malapit sa eroplano ng BFAR sa Panatag Shoal. Sobrang delikado talaga mga tol. No, kung napanood ninyo yung actual video, masasabi nyo, ay nako, itong China. Gumagawa sila mga kapatid ng hakbang na talagang pwedeng maging mitya ng gera. Git ng PCG, ito na ang pinakadelikadong pangaharas ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nasa ibabaw natin, no? Oh. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kuha sa videong ito ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Mga loko-loko, no? Hindi nag-iisip ng tama. Habang nasa himpapawid ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang BFAR kahapon ng umaga nang lapitan ito ng Chinese aircraft. Umabot umano ng 3 metro ang pinakamalapit na pagdikit ng Harbin Z9 helicopter ng Chinese Navy sa Cessna aircraft ng BFAR. O di ba? Nagagawa nila yan kasi eroplano ng Pilipinas yung lumilipad eh. O nagawa ba nila yan nung lumipad dyan yung bomber ng US kasama yung 2 jet fighter natin? Di ba? Para silang mga dagang nagtago sa lungga mga tol. Eto, matapang sila ulit ngayon. Bakit? Ano lang to BFAR lang to Pilipinas lang yan, walang ibang kasama Tamo, delikado yung ginagawa nilang move. So, I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel, together with some of our media friends who are actually on board the BFAR aircraft. This level of aggression is pretty much higher compared with the past experiences that we had. Dahil sa panghaharas na yan, maghahain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Mula July 2022 hanggang nitong Enero, nakakahigit 200 diplomatic protest na ang Administrasyong Marcos. Ganun sila kaloko mga tol. Biruin mo, mula 2022 hanggang January 2025, nakaka-200 mahigit na tayong diplomatic protest sa kanila. Kung ang pinopromote talaga nila kapayapaan, peace and stability, hindi aabot ng ganito to mga tol. Di ba nare-resolve yan agad sa 1, 2, 3 kaso nga pag usapang respeto wala sila nun. Hindi yun nag-e-exist sa kanila. Laban sa China. Pero sa isang pahayag, iginiit ng China na walang permiso at illegal daw na nanghimasok sa airspace ng China ang ating eroplano. Biruin mo, tayo pa may kasalanan at airspace daw ng China yun. Without the approval of the Chinese government, the Philippine aircraft illegally intruded into Chinese airspace. Ang titigas talaga ng mga mukha. Wow. At illegal daw na nanghimasok sa airspace ng China ang ating eroplano.
Grabe no, hindi lang exclusive economic zone. Hindi lang karagatan ang inaangkin nila mga tol, pati airspace. 'Di ba? Kung nagsabog ata ng kakapalan ng mukha, sinalon nitong mga 'to eh. Teritoryo raw nila ang Wangyan daw. Sagot naman dyan ng PCG. And what we did is legitimate and routine maritime domain awareness flight. It is not illegal. And if you're going to ask me who is the one carrying out such aggressive and illegal actions, that will only be the People's Republic of China. Dapat kasi tayo yung nangaharap sa kanila mga tol eh. Pumapasok sila sa exclusive economic zone natin eh. Ikinabahala rin ng National Maritime Council ang delikadong aksyon ng China. Unprofessional and reckless flight maneuvers. This blatantly hazardous action endangered the safety of the pilots and passengers on board. Totoo mga tol. Lalo't nalagay sa panganib ang buhay ng piloto at mga pasahero. Kinundina na rin ng Amerika ang illegal na aksyon ng China. Panawagan ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ayusin ng China sa mapayapang paraan ng sigalot sa mga pinag-aagawang teritoryo na naaayon sa international law. Yan, may free and open Indo-Pacific, 'di ba? Free and open Indo-Pacific mga tol. Ang problema kasi to, mga tol, ginagawang pribadong ng China, no, pribadong area. No, kailangan hihingi ng permiso sa Chinese government, no, para lumipad dito sa dito sa area na 'yan. 'Di ba? Ano yung sinasabi nilang wala daw problema sa free navigation? Ibig sabihin, free navigation, walang problema pero may problema sa free flight? Anang sigalot sa mga pinag-aagawang teritoryo na naaayon sa international law. Kaya kailangan talaga mga tol, no? Tayo mga Pilipino, nagkakaisa kasi tayo dapat, no? Pangit din naman kasi tignan kung tayo, 'di ba, nagbabangayan. Tas ang pinag-uusapan natin is yung legitimacy ng pagtawag ng West Philippine Sea o hindi, 'di ba? Kaya ito, 'di ba? Ito, mahusay na balita mga kapatid mula sa Net25. Sabi rito, Marcoleta at Tariela nagkamayan na, sabing ganon. Matapos ang mainit na palitan ng mga salita kaugnay sa issue ng West Philippine Sea, Representative Rodante Marcoleta at Commodore J. Tariela nagkamayan. Yan ang magandang mga balita ngayon, no? So panoorin natin to. Kanina, di ba, Patpi, naibalita natin kasama sa ating news items yung balitaktakan na nangyari sa House hearing Mainit yun, mainit. between Congressman Rodante Marcoleta at yung tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. So paghaharap nila no sa TRICOM committee mga tol, medyo naglabas pa sila ng sama ng loob nila eh. Naglabas pa sila ng kanilang hinanakit sa isa't isa. Kaya nagkasagutan pa sila. Pero nung nagkaunawaan na sila mga tol, maganda pa rin naman yung nangyari, yung resulta mga tol, no? Alam mo, ang hindi lang masyadong nagva-viral, magandang maipakita rin natin kung paano nagtapos. Yung parang ang PS, diba? Ito yung epilogue. Ika nga, kung sa mga libro, merong epilogue. Abay, nagkamaya naman po yung dalawa. Okay, pakita natin yung video. Ayan, no? Makikita na nilapitan ni Kong Marcoleta si Commodore J. Tariela sa kanyang kinauupuan, di ba? O tapos, di ba, ayan, nagkamaya naman yung dalawa. At ito maganda, no? Si Kong Marcoleta ang lumapit kay Commodore J. Tariela, no, kahit na hindi niya sabihin mga tol, yung action, yung kanyang ginawa is malaking pahayag yon na siya ay nagpakumbaba mga tol, kasi siya unang kumilos papalapit. Kasi kadalasan mga kapatid yung paglapit o halimbawa nagkaayos kayo, nagkausap na kayo, tas ikaw yung gagawa ng first move o lumapit doon sa nakaaway mo. Isa yun sa mga, alam mo yun, mahirap gawin sa totoo lang mga tol, no? Kasi lalong-lalo na kung may ego ka, no? Gusto mo ikaw ang lapitan, gusto mo sila humingi ng tawad sa'yo, gusto mo sila yung sumuyo sa'yo. Pero yung ginawa rito ni Congressman Marcoleta na siya mismo yung lumapit kay Commodore J. Tariela, isa yung malaking hakbang at masasabi nating okay, no, maganda yon, mabuti yon para sa kapakanan ng ating bansa. Kasi tulad nga ng sinabi natin, dapat magkakampi to, Congressman at saka Coast Guard. Kasi yung mga pangangailangan ng Coast Guard, syempre dapat meron silang kakampi na matibay dito sa Kongreso dahil dito ginagawa yung mga budget mga tol di ba? Dito talaga ginagawa yung mga budget. Kaya
dapat may matibay na kakampi rito ang Coast Guard para hindi sila naiitsa puwera, di ba? Like two gentlemen. That ends well. And okay din naman mga kapatid, no, si Commodore J. Tariela at nagpakumbaba din siya at eto makikita mo naman yung ngiti niya abot hanggang tenga mga tol, na ibig sabihin ay okay na rin sa kanya, no? Wala nang samaan ng loob, 'di ba? Kaya yung mga nambabash, tigilan na natin yun mga tol, i-promote natin yung peace and stability ng ating bansa. Ayan. Kasi kampanya na, talagang mainit ang mga ulo ng mga tao. I love happy endings. Diba? Respeto pa rin ang mananaig, no, bandang dulo. At respeto pa rin naman kailangan nating pairalin mga tol. Lalong-lalo na dito sa ating bansa dahil tayo magkakakampi. Ang kalaban natin mga tol is yung mga gustong umangkin ng ating soberanya, di ba? So napakagandang balita nun mga kapatid, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.